The ex-leader also issues a warning to criminals, sabi niya. Bawal na kasi sa constitution, pero kapag ako makabalik, bantay lang kayo. Bantay lang daw kung makakabalik siya magiging presidente. Napaisip ako bigla. Pero wait lang, wait. Pinag-usapan natin ito na nakaraan, di ba? Kahapon yata yun. Pinag-usapan yata natin ito kahapon. Ano yung pinag-usapan natin? Ang sabi natin, mga kutsero, ano ba talaga ang objective? Kasi sabi niya, bawal na kasi sa constitution, pero kapag makabalik, bantay lang kayo. So, yun na ibig sabihin. Gusto niyang bumalik na maging pangulo? Abogado naman siya. Ano legal basis niya? Sa bagay, si Alvarez nga, abogado rin. Pero yun ang sinasabi. Puntahan natin sinabi na abogado ni Alvarez. Ex-President Duterte eligible to run as president in 2028. Hindi ko alam kung ano yun, kung sign of desperation yun o talagang hindi lang nila alam. Pero I'm more inclined to believe na sign of desperation lang yan. Parang pinapaandaran lang nila yung mga DDMs kasi syempre, nandun ang suporta eh. Yung DDMs na lang sumusuporta sa kanila eh. Pag-usapan ngayon natin ito. Nag-joke na naman. Hindi ko alam kung joke. Natawa kasi ako dito sa bagong sinabi ni Digong. Ano ba kasi sinabi niya? Papakita ko sa inyo ha. Meron kasi siyang kinomen na kabobohan na naman. Oh, ito yung kinomen niya. Nakita ko doon sa Global Daily Mirror. Weak president talaga, sabi. Sabi, former President Rodrigo Roa Duterte minces the words as he slams President Bongbong Marcos for allegedly being a weak leader. Weak leader na naman tayo, guys. Nandoon na naman tayo sa weak leader. Diba? Ano ba nangyayari dito kay Digonggong? Weak leader na naman. Wala na namang sense. Si Rodrigo Roa Duterte, wala na naman siyang ibang sinabi kundi weak leader. Actually, sinagot na nga siya dyan ni Cheese, diba? Noong nakaraan. Ano yung sinabi ni Cheese Escudero? Wait. Cheese refutes claim of Marcos veering toward dictatorship. When their claim that PBBM was a weak leader who was not in control did not gain traction, they now accuse him of the exact opposite, alleging dictatorial tendencies. This is not only inconsistent but also baseless. Yun ang sabi niya. Nakakatawa na nga lang mga kotsero. Pag tinatawag, yung pagiging inconsistent ng propaganda ng mga DDS na para sa kanila, basta meron lang sila maibato at kung ano yung kakapit, yun na yun. Ganun sila mga kotsero. Kung ano lang maibato, babato sila ng babato na kahit ano. Kung ano yung kakapit, yun na yun. Swerte, kumapit. So, dati sinabi ni Digong na weak leader, si Bongbong Marcos. Hindi lumipad yung pagiging weak leader. So, ngayon ang tawag nila diktador. Kasi nga mga kotsero, saan ka nakakita ng weak leader na nagiging diktador? Sige nga, saan banda? Saan banda kayo nakakita ng weak leader na nagiging diktador? Weak nga eh. So paano siya magiging diktador? Wala siyang authoritarian tendencies. So ngayon, kaya yun na sinabi ng Cheese Escudero. Bakit nga naman ganun? Saan ka nakakita ng ganun? Nung hindi lumipad yung weak leader drama, ang fallback nila is diktador. Pero ngayon, apparently, sinabi ni Digong kung saan tinawag niya na weak leader si Bongbong Marcos dun sa Mandaue rally. Tinawag niyang weak leader si Bongbong Marcos. In the same rally, tinawag din niyang diktador si Bongbong Marcos. Ano naman klase? Ano yun? Oxymoron? Ano klase? Ano yun? Hindi ko na naiintindihan. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga pinaglalaban natin, kuya? Ang labo mo na eh. Hindi ka na maintindihan, Rodrigo Roa Duterte. Pero sa isa yung mga sinabi dito ni Rodrigo Duterte, parang hindi ko alam kung joke o hindi. Sabi niya yan, sa dulo. The ex-leader also issues a warning to criminals, sabi niya. Bawal na kasi sa constitution, pero kapag ako makabalik, bantay lang kayo. Bantay lang daw kung makakabalik siya magiging presidente. Napaisip ako bigla. Pero wait lang, wait. Pinag-usapan natin ito na nakaraan, di ba? Kahapon yata yun. Pinag-usapan yata natin ito kahapon. Ano yung pinag-usapan natin? Ang sabi natin, mga kotsero, ano ba talaga ang objective? Kasi sabi niya, bawal na kasi sa constitution, pero kapag makabalik, bantay lang kayo. So, yun na ibig sabihin. Gusto niyang bumalik na maging pangulo? Abogado naman siya. Ano legal basis niya? Sa bagay, si Alvarez nga, abogado rin. Pero yun ang sinasabi. Puntahan natin sinabi na abogado ni Alvarez. Ex-President Duterte eligible to run as president in 2028. Hindi ko alam kung ano yun, kung sign of desperation yun o talagang hindi lang nila alam. Pero I'm more inclined to believe na sign of desperation lang yan. Parang pinapaandaran lang nila yung mga DDMs kasi
syempre, nandun ang suporta yung TDM sa lang sumusuporta sa kanila So, kailangan nilang buhayin ng image na makakabalik pa si Rodrigo Duterte. Pero, malabo na yun mga kotsero. Sabi kasi ni Alvarez, former House Speaker Pantaleon Alvarez has revealed that former President Rodrigo Duterte will run for president again in 2028. So kung may balita to na February 12, ang tatakbo in her place is si Rodrigo Duterte. Under the condition if his daughter Sara Duterte is removed from office via impeachment. Alvarez, who is now the representative of Davao del Norte's first district, said former President Duterte is not covered by the constitutional ban because he is not a re-election. Abogado to guys si Alvarez. Abogado to. Kung incumbent ka, ikaw yung nakaupo, tapos tatakbo ka uli bilang presidente, hindi raw pwede yun. Kasi re-election daw yun. Yun daw ang pinagbabawal ng ating constitution. Pero kung ikaw daw ay magpapahinga tulad ng ginagawa nila, halimbawa, mga congressmen, pag naubos na yung kanilang termino, nakatatlong termino na sila, tapos magpapahinga sila ng isang eleksyon, tapos tatakbo sila ulit, pwede. O yun ang parang reference niya ata, parang congressman, parang senador. Ganun daw. Eligible daw for re-election basta magpahinga. Kung possible pa tumakbo pala ulit, di pala re-election. Possible tumakbo ulit, basta magpapahinga lang siya. Yun ba talaga ang intensyon ng Constitution? Mga kotsero, parang hindi yata yun ang intensyon ng Constitution. Basahin nun natin yung 1987 Constitution, mga kotsero, Section 4. 1987 Constitution, Article 7, Section 4, which is the Executive Department. Sabi, the President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years. So, ibig sabihin, mga kotsero, ang Presidente daw at Vice-Presidente ay iboboto ng sambayan ng Pilipino at magkakaroon sila ng termino, silang dalawa, tag 6 years sila. Which shall begin at noon on the 30th day of June next following day of the elections and shall end at noon of the same date, 6 years thereafter. So every 6 years, magkakaroon nga ng ganyan. Ito ngayon, the President, doon tayo sa sentence na yan, sa paragraph na to ng Section 4 kung saan tungkol sa re-election ng Presidente. The President shall not be eligible for any re-election. Ayan, basahin nyo na yan. Nandiyan, ulitin ko basahin ko ulit The President shall not be eligible for any re-election. What does that mean? May provision ho ba dito na nakasulat na the President can be re-elected after taking a break of 3 years or 6 years? Wala ho. Wala ho nakasulat. Wala ho nakasulat, mga kotsero. Ang nakasulat ang nakasulat ay the President shall not be eligible for any. Ano ba ibig sabihin ng not eligible? Di ba? Not eligible. Hindi pasok, hindi pwede, hindi qualified. Ano ibig sabihin ng any? Kahit anong re-election. Sa Tagalog, any kahit ano. Shall not be eligible for any re-election. So ano ibig sabihin nun? This one single term lang. Saan kayo nakakita ng presidente na bumaba at tumakbong muli after 3 years o after 6 years? Wala, di ba? Kasi it is not allowed. It is not allowed by the Constitution. Di kung pwede, noon pa ginawa. Si GMA na paagupang sa kapangyarihan yan hanggang ngayon tumatakbo sa Kongreso. Di sana ginawa na niya noon pa. Kung pwede, di sana noon pa ginawa. Pero hindi. Walang gumawa. Simula noong panahon ni Cory Aquino hanggang ngayong panahon ni PBBM, wala akong nangahas na tumakbong muli sa pagkapangulo for a second term. Simula nung na-ratify ang 1987 Constitution. Kasi nga, mga kotsero, it's unconstitutional. It is not allowed by our Constitution. So bakit pa ipipilit? Alam niyo, mga kotsero, ngayon napapaisip tuloy ako, parang nagkakaroon na ng laman yung teorya ko. Ano ba yung aking theory? Ang aking theory ho, mga kotsero, ay number 1, magre-revgov. Teorya ko lang naman to. Kasi si Digong hindi siya makakabalik sa kapangyarihan through the legal means. Nagkaroon tayo kahapon nga, pinag-usapan natin yung teorya na baka magkaroon ng revolutionary government ulit, magre-revgov. Tapos, ang iniisip nating lahat, si Sara Duterte ang tatayong presidente. But it seems, mga kotsero, si Digong ang most probably i-install na presidente. Pwede ba kung vice? Well, wala pang nakasulat sa Constitution tungkol sa vice. So, ayoko magsalita ng tapos. But, alam nyo, mga kotsero, hindi ako magtataka kung yan ay kokontrahin
ng napakaraming tao. Hindi ho ako magtataka kung kukontrahin niya na napakaraming tao. That is a circumvention of the framers of the Constitution na ang intention ay hindi magkaroon ng re-election ng isang Pangulo.